Yeah. Hello. Let's us begin in Mishli or Proverb 8. Mishli 8, verse 1. Ang karunungan ay tumatawag, ang pangunawa ay nagtataas ng kanyang boses. Mishli 8, verse 2. Sa kaitaasan sa tabi ng daan, kung saan nagtatagpo ang mga landas, siya ay nakatayo. Verse 3. Sa mga pintuan na patungo sa lungsod, sa mga pasukan, siya ay sumisigaw ng malakas. Verse 4. Mga taong tinatawag ko kayo, itinataas ang aking boses sa buong sangkatauhan. Verse 5. Ikaw na hindi nagtuturo ng iyong buhay, maunawaan ang pag-iingat, ikaw naman, nakakakuha ng common sense mga tanga. Verse 6. Makinig. Sasabihin ko ang mga bagay na kapakipakinabang, kapag ako ay nagsasalita ay tama ang aking mga salita. Verse 7. Ang aking bibig ay nagsasabi ng totoo, sapagkat ang aking mga labi ay nasusuklam sa kasamaan. Mishli 8, verse 8. Lahat ng mga salita mula sa aking bibig ay matuwid, walang mali o baluktot sa kanila. Mishli, verse Siyam. Lahat sila ay malinaw sa mga nakakaunawa at tapat sa mga nakakakuha ng kaalaman. Verse 10. Tanggapin ang aking turo kaysa pilak, kaalaman kaysa sa pinakamainam na ginto. Mishli 8, verse 11. Sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga perlas, walang bagay na gusto mong ikumpara sa kanya. Mishli 8, verse 12. Ako, ang karunungan, ay namumuhay ng may pag-iingat, nakamit ko ang kaalaman at pagpapasya. Verse 13. Ang pagkatakot sa Adonai ay pagkapuot sa kasamaan. Ayaw ko sa pagmamataas at pagmamataas. Masasamang paraan at maling pananalita. Verse 15. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari, at ang mga prinsipe ay gumagawa ng mga makatarungang batas. Verse 16 na. Sa pamamagitan ko ang mga prinsipe ay namamahala sa mga maharlika, at ang lahat ng mga pinuno sa lupa. Verse 16 na. Sa pamamagitan ko ang mga prinsipe ay namamahala sa mga maharlika, at ang lahat ng mga pinuno sa lupa. Verse 17. Mahal ko ang mga nagmamahal sa akin, at ang mga naghahanap sa akin ay makakatagpo sa akin. Verse 18. Kayamanan at karangalan ay nasa akin, walang hanggang kayamanan at katuwiran. Verse 19. Ang aking bunga ay higit na mabuti kaysa ginto, pinong ginto, ang aking ani ay higit na mabuti kaysa sa pinakamainam na pila. Verse 20. Sinusundan ko ang landas ng katuwiran sa mga landas ng katarungan. Verse 21. Upang pagkalooban ng kayamanan ang mga nagmamahal sa akin, at punuin ang kanilang mga kayamanan. Mishli 8, verse 22. Ginawa ako ni Yahweh bilang pasimula ng kanyang daan, ang una sa kanyang mga sinaunang gawa. Mishli 8, verse 23. Ako ay hinirang bago ang mundo, bago ang simula ng mundo. Verse 24. Nang ako'y isilang, walang kalaliman sa karagatan, walang bukal na puno ng tubig. Verse 25. Ako'y inilabas sa harap ng mga burol, bago ang mga bundok ay nalagay sa dako. Verse 26. Hindi pa niya ginawa ang lupa, ang mga bukid o maging ang mga unang butil ng alabok ng lupa. Verse 27. Nang itatag niya ang langit, naroon ako. Nang iguhit niya ang bilog ng abot tanaw sa kalaliman. Verse 28. Nang kanyang inilagay ang langit sa itaas sa dako, nang ang bukal ng kalaliman ay bumuhos. Verse 29. Nang kanyang itinakda ang mga hangganan ng dagat, upang ang tubig niyaon ay huwag lumabag sa kanyang utos. Nang markahan niya ang pundasyon ng lupa. Mishli 8, verse 30. Kasama ko siya bilang isang taong mapagkakatiwalaan niya. Para sa akin, ang araw-araw ay puro kasiyahan, habang ako ay naglalaro sa kanyang presensya sa lahat ng oras. Mishli 8, verse 31.
Naglalaro sa lahat ng dako sa kanyang lupa at nakalulugod na makasama ang sangkatauhan. Mishli 8, verse 32. Kaya nga, mga anak, makinig kayo sa akin, maligaya ang mga sumusunod sa aking mga daan. Verse 33. Dinggin mo ang turo at magpakapantas ka. Huwag mo itong tanggihan. Verse 34. Napakasaya ng taong nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga tarangkahan at naghihintay sa labas ng aking pintuan. Mishli 8, verse 35. Sapagkat ang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Mishli 8, verse 36. Ngunit ang nakakamiss sa akin ay sinasaktan ang kanyang sarili. Lahat ng napupuot sa akin ay umiibig sa kamatayan.